Noong August 6, 1975, ang 17 years old na si Laurel Jean Mitchell ay nawala matapos lisanin ang kanyang trabaho sa Epworth Forest Church Camp Snack Bar sa North Webster, Indiana. Dapat sana'y makikipagkita siya sa mga kaibigan sa isang amusement park na mga kalahating milya ang layo. Isang saksi ang nagsabi sa pulis na nakita niya si Laurel na naglalakad at kumaway dito. Makalipas ang ilang sandali, si Laurel ay hindi na nakita pang buhay. Nakita ang kanyang katawan kinabukasan, August 7, sa Elkhart River ng mga mangingisda matapos siyang hindi makabalik sa kanilang tahanan. Bagaman ang sanhi ng kanyang kamatayan ay idineklarang pagkalunod, sinabi ng pulisya na ang ulat ng autopsy ay nagpakita na siya ay lumaban para sa kanyang buhay, kaya't nagsimula ng isang murder investigation. 2 tao na nakatira malapit sa kalsadang maaaring nilakaran ni Laurel pagkatapos ng kanyang shift sa trabaho, ang nagsabi sa pulis na nakarinig sila ng isang malakas na tunog ng sasakyan na dumaan, nagmaniobra at huminto malapit sa kanilang bahay. Isa sa mga ito ang nagsabi na narinig niya ang parang pagsasara ng kotse. Paglabas niya, nakita niya ang 2 kotse na umaalis sa lugar. Ang isa pang residente ay nagsabi na bandang 10 p.m., isang kotse ang nag-U-turn sa driveway sa tabi ng kanyang bahay at narinig niya ang ilang mga boses na nagsasabing, "Let's get" or "Let's get her." Sinabi niya na ang kotse ay napakalakas at madilim ang kulay. Kahit na sinundan ng mga detective ang mga lead na ito, walang mga naaresto at ang kaso ay nanatiling cold case. Noong 2013, isang detective mula sa Noble County Sheriff's Department ang nakontak ng isang babae sa Florida na nagsabi na noong 1975, nang siya ay 16 years old, nakipag-date siya sa isang lalaking nagngangalang John Wayne Lehman. Ang dalawa ay pumunta sa isang party at habang pauwi, inamin ni Lehman ang kanyang pagkakasangkot sa isang krimen na ginawa niya kasama ang kanyang kaibigan na si Fred Bandy. Noong 2014, in-interview ng mga investigador ang isang lalaki na nagsabing, noong siya ay sophomore sa West Noble High School noong 1975, sinabi ni Fred Bandy na ginawa niya ang krimen. Isa pang tao ang lumantad at nagsabing inamin ni Bandy ang krimen sa isang party. Noong 2019, muling ipinasuri ang damit ni Laurel sa Indiana State Police Laboratory Division para sa pagsusuri at DNA testing. Isang DNA sample ang kinuha mula kay Bandy noong late 2022 at lumabas na 13 bilyong beses na malamang na siya ang nag-iwan ng DNA sa damit ni Laurel. Sa wakas, pagkatapos ng halos 50 years, noong February 2023, inaresto ng pulisya ang 69 years old na si Fred Bandy at 69 years old na si John Wayne Lehman. Ang kanilang mga pag-aresto ay naging posible dahil sa mga modern technology ng laboratory na nagturo sa 2 lalaki sa kamatayan ni Laurel. Naniniwala ang mga investigador na sina Bandy at Lehman ay kinidnap si Laurel at inilagay siya sa Oldsmobile ni Bandy noong 1975. Dinala nila siya sa Mardroost Public Access Site sa County Road 600 North sa Noble County kung saan siya nilunod. Parehong nakaiwas sa batas at problema ang 2 lalaki sa halos 5 dekada. Ngunit si Bandy ay nasangkot sa mga krimen ng maraming beses sa Noble Circuit Court sa mga nakalipas na taon, kaya't nakuha ng mga investigador ang kanyang DNA. Si Lehman ay humarap sa kanyang sentencing hearing sa pamamagitan ng video mula sa Miami Correctional Facility matapos umamin ng guilty sa kasong conspiracy to commit slaying kaugnay sa pagkamatay ni Laurel. Bilang bahagi ng kanyang hatol, binigyan siya ng 613 days na kredito para sa oras na kanyang naipagsilbihan. Ayon sa isang deposition ni Lehman noong August, inatake ni Bandy si Laurel at nilunod ito. Itinanggi ni Lehman na nakibahagi siya sa pag-atake o pagpatay at sinabi niyang ang takot kay Bandy ang nag-udyok sa kanya na itago ang krimen. Noong October 11, 2024, siya ay nahatulan ng 8 taong pagkakabilanggo para sa kanyang papel sa pagkamatay ng dalaga. Si Bandy naman ay nahatulan ng guilty sa pagpatay kay Laurel noong October 22, 2024 at ipinataw sa kanya ang parusang habambuhay na may posibilidad ng parol. Si Nikita Bergenstrom ay ipinanganak noong June 13, 1965 sa Pori, Finland
ay isang hindi pangkaraniwang bata na madalas ilarawan bilang isang maton sa mataas na paaralan. Ang kanyang ina ay nahirapang kontrolin siya, habang ang kanyang ama ay halos wala sa kanyang buhay. Si Nikita ay may napakasamang ugali na madalas sumasabog kahit sa pinakamaliit na bagay. Bilang isang kabataan, mabilis siyang nasangkot sa mga kaguluhan sa batas. Madalas siyang nakakabangga ng mga pulis at nakulong na sa edad na 19, kung saan niya nakilala si Marita Rautalami, na 17 years old noon. Si Marita ay nasa masamang landas din sa buhay at ang magkasintahan ay nagpatuloy sa paggawa ng mga krimen ng magkasama, nagbabasag ng mga bahay, at nagnanakaw sa mga tindahan sa buong Finland, Sweden, at Denmark. Iniisip ni Nikita na silang magkasintahan ay tulad ni Bonnie at Clyde. Gayunpaman, nakita ni Marita na ang kanyang kasintahan ay mapanganib. Noong May 1, 1988, sa edad na 22, si Nikita ay pinalaya mula sa bilangguan sa Turku na nasa timog kanlurang baybayin ng Finland. Naghihintay si Marita sa kanyang kalayaan at magkasama nilang tinungo ang Mediterranean na matagal nang pinapangarap ni Nikita na puntahan. Bago simula ng kanilang pakikipagsapalaran, nagnakaw sila ng 2 Angora na kuneho. Inalagaan ito ni Marita at sinigurong ligtas habang sila ay naglalakbay. Noong July 3, dumating ang magkasintahan sa Sale, Sweden, malapit sa hangganan ng Finland. Isang gabi, nagnakaw sila ng isang shotgun mula sa isang bahay dahil nais ni Nikita na magsagawa ng isang armadong pagnanakaw. Pagkatapos ay lumipat sila sa isa pang bahay at nakita sila ng may-ari ng bahay na tumatakas mula sa lugar. Ang ama ng sambahayan, si Sten Nilsson, at ang kanyang 15 years old na anak na si Fredrik ay hinabol sila at natapos sa isang kalapit na sementeryo. Hiniling ni Sten na ibalik ni Nikita ang bisikleta, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay inilabas niya ang ninakaw na shotgun at itinutok ito kay Sten. Ilang segundo pa at pinutok ni Nikita ang gatilyo at bumagsak si Sten sa lupa at agad na namatay. Nagmakaawa si Fredrik, umiyak siya kasama si Marita. Pareho nilang sinabihan si Nikita na huwag siyang barilin, ngunit hindi niya ito pinansin at muling nagpaputok. Si Fredrik, tulad ng kanyang ama, ay agad na namatay. Hindi nagtagal, dumating ang asawa ni Sten at ina ni Fredrik, si Ewa, na naghahanap sa dalawa. Tinapik niya ang bintana ng isang lumang kotse na sinasakyan ni Nikita at Marita. Agad siyang inatake ni Nikita at sinaksak ang kanyang lalamunan gamit ang kutsilyo. Isang 11 years old na batang lalaki ang nag-iisang nakaligtas sa massacre ng pamilya. Nagkakamping siya sa likod ng hardin kasama ang kanyang kaibigan. Walang kamalay-malay sa nangyayari, ilang metro lamang ang layo. Pagkatapos ng mga pagpatay, tumakas sina Marita at Nikita. Nasira ang kanilang sasakyan kaya nagnakaw sila ng isa pang sasakyan. Iginiit ni Marita na manatili ang mga kuneho sa kanila bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Itinapon nila ang shotgun at kanilang mga damit na kalaunan ay na-recover. Ang balita ng krimen ay mabilis na kumalat sa buong bansa at ang lokal na tagapagpatupad ng batas ay umapila para sa mga saksi na lumapit. Si Marita ay nahirapan sa ilalim ng pressure at sinabi kay Nikita na gusto na niyang umuwi sa bahay, ngunit nagbanta si Nikita na papatayin ang kuneho at pagkatapos ay siya kung hindi siya sumunod sa kanyang mga utos. Bagaman hindi malinaw kung paano eksaktong napunta ang magkasintahan sa atensyon ng pulis para sa krimen, naiulat na ang naiwang dumi ng kuneho sa likod ng bawat abandonadong sasakyan na ginamit ng magkasintahan ay nakatulong. Sa kalaunan, nakilala na ng mga awtoridad ang magkasintahan at ikinonekta sa krimen. Ang kanilang mga larawan ay ipinaskil sa buong bansa. Gayunpaman, mukhang sinuwerte sina Marita at Nikita dahil nagawa nilang makalusot sa mga roadblocks at police patrols ng humigit kumulang 1 linggo, na naiiwasan ang pagkakahuli. Ngunit nahuli ang magkasintahan sa labas ng Odense, Denmark, mahigit 1 linggo matapos ang mga pagpatay. Si Nikita ay hindi umamin sa anumang kasalanan, ngunit si Marita ay ipinagtapat ang lahat sa kanilang paglilitis. Bagamat sinisi nila ang isa't isa sa nangyari, ang kwento ni Marita ang pinaniwalaan ng korte.
Isang psychiatric evaluation ang nagpakita na pareho silang sapat ang isip upang humarap sa paglilitis. Isang forensic psychiatrist ang nagpahayag ng kanilang paniniwala na si Nikita ay may antisocial at narcissistic personality disorder na ipinapakita sa kanyang hindi nakokontrol na pag-atake at kawalan ng empathy. Si Nikita ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong sa 3 bilang ng pagpatay na may posibilidad ng parol, habang si Marita ay sinentensyahan ng 2 taon para sa pakikipagsabwatan sa mga pag-atake at para sa pagnanakaw. Pinagsilbihan niya ang 1 taon lamang sa 2 taong sentensya. Pagkatapos ng paglabas sa kulungan, lumipat siya ng bayan at nagbago ng pangalan na nagsimula ng kanyang bagong buhay. Samantala, si Nikita ay inilipat sa Finland upang tapusin ang natitira niyang sentensya. Sinubukan niyang tumakas ng maraming beses sa mga nakaraang taon, noong 1991, 1994, 2002, at 2004. Noong 1994, kumuha umano siya ng isang hostage na guro sa kanyang pagtakas. At noong 2002, pagkatapos niyang maibalik sa bilangguan, nagtangka siyang magpakamatay. Nakatakas din siya noong 2006 sa loob ng 2 araw bago siya nahuli sa Helsinki. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga plano sa pagtakas, pinalaya siya sa parol noong February ng 2008, pagkatapos ng 19 years sa bilangguan. Sa parehong taon, binago niya ang kanyang pangalan mula sa Juha Valjaka sa Nikita Falkentin. Noong 2013, binago niya ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon upang maging Nikita Bergenstrom. 2 buwan pagkatapos ng kanyang paglaya, si Nikita ay inaresto muli para sa paglabag sa mga kondisyon ng kanyang parol. Naiulat na siya ay lasing na nagmamaneho ng walang lisensya at nagpapatakbo ng taxi ng walang lisensya. Muli siyang pinalaya noong February ng 2009. Hindi malinaw kung ano ang nangyari kay Nikita pagkatapos ng kanyang paglaya noong 2009. Lumalabas na siya ay nakulong para sa maliliit na krimen sa mga taon mula noong 2011. Nakatakas siya sa kulungan muli at napabalitang noong 2014 ay binugbog sa kulungan ng 2 bilanggo na sinuhulan o iniutos na gawin ito ng isang prison guard. Subalit walang nakitang ebidensya ang korte na sangkot ang isang prison guard. Noong 2015, muli siyang tumakas sa kulungan at noong 2018, siya ay sinentensyahan na gumugol ng 80 days sa likod ng mga rehas para sa pagmamaneho ng lasing. Namatay si Bergenstrom noong February 27, 2023, sa edad na 57. Ang lugar at dahilan ng kanyang pagkamatay ay hindi isiniwalat sa publiko. Ang kwento ni Nikita Bergenstrom ay isang trahedya ng isang buhay na puno ng karahasan, krimen at pagkakulong. Mula sa kanyang kabataan na puno ng galit at kaguluhan, hanggang sa kanyang mga taon ng paggawa ng krimen kasama si Marita, ipinakita ni Nikita ang isang pattern ng mapanganib na pag-uugali na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming tao. Sa kabila ng mga pagtatangka na magbago at magsimula ng bagong buhay, patuloy siyang nahulog sa mga maling gawain at krimen. Ang kanyang buhay ay nagtapos sa isang hindi malinaw na kalagayan na nagiiwan ng maraming tanong tungkol sa kanyang tunay na kalagayan at ang mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala ng mga epekto ng hindi natutugunan na mga isyu sa pag-uugali at ang kahalagahan ng suporta at interbensyon sa mga taong may ganitong mga problema. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Renalinda de Guzman ng United Kingdom, Nita Castañeda, Maria Andre, Maria Rivers, Elma Machico, Fine Pitch QA, Ita Seb, at Loy Valiente na sinashoutout ang tropang D-Sangers ng Gataran Cagayan. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.